Good morning po sa inyo lahat. Gandang umaga yan. Masarap yung maganda yung bati na naririnig ko. Kasi minsan may iba inaantok o baka masyadong busy kaka-text. Diba? Alisin po natin yung mga sagabal ngayong umaga dahil nandito tayo sa ating presensya ng Panginoon at dapat handa po tayo. Di ba ba? Dapat pagka nasa church po tayo, imagine nyo kung si Kristo, alam natin, kasama natin siya. Pero kung nandito siya, anong gagawin nyo? Magte-text kayo habang nasa harap? Hindi. Diba? So, gusto natin na magbigay ng galang sa ating Diyos. At talagang inaanyayahan ko na talagang itong mga awit na pinili po namin para sa umaga to ay mga awit na talagang pinupuri ang ating Lord. So, bago tayo magsimula, anyayahan ko kayo sa maikling panalangin muna. Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal niya, Lord. At Lord, alam ko sa lahat ng mga blessings sa amin, sa pamilya namin, sa kalakasan na binibigay niyo sa amin, Lord, sa araw-araw, for the people around me, to make our life more meaningful. Thank you, Lord, for your true love, for sacrifice your only begotten Son for our sins, for being merciful, compassionate, sympathetic, kind, generous, and patient. Thank you, Lord, sa lahat, Panginoon, sa paggabay sa amin, sa pagmamahal niyo dahil hindi niyo kami pinababayaan. Lord, ngayong umaga, nandito kami sa harapan niyo at gusto po namin kayong purihin. Ihanda niyo kami, Lord, na talagang umawi ng may kagalakan galing sa puso at isipan namin, Panginoon. Ihanda kami dahil alam po namin, nasa harapan namin kayo, ang presensya niyo na kasama na nararamdaman naman kayo, Lord. Thank you, Lord, sa umaga to. Alam kong gagabayin niyo ang bawat isa sa amin at Lord, talagang kakausapin ang bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord, at lahat po ito itinataas ko sa may pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Palakpakan natin Diyos ngayong umaga. Sabi po sa Psalm 33:8, Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. Alam niyo, itong mga lyrics ng awit ay isang madi-describe na po ang kadakilaan ng ating Diyos. So, inanyayahan ko lahat tumayo at awitin po natin itong kanta ngayong umaga para sa Kanya. Marvelous for words.
dahil patuloy niyo kami pinapayagang ma-enjoy namin ang bawat araw sa bigay niyo. Nawa tulungan niyo kami na namnamin ang bawat araw na ito sa gitna ng aming abalang buhay. Hayaan niyo pong maramdaman talaga namin ang inyong kabutihan sa lahat ng panahon ng buhay namin. Tulungan niyo kami na kilalanin kaagad ang inyong mga paalala ng inyong binubuhos sa amin. Kasama po dito ang inyong paggabay at protection sa amin. Tulungan niyo kami, Lord, na makinig ng mabuti sa inyong direksyon para sa amin. Tulungan niyo kami maging sensitibo sa inyong mga sagot sa aming mga panalangin. Magalak nawa kami kapag ang sagot niyo po ay oo. Tulungan niyo naman kami maunawaan ang mga dahilan kung ang sagot niyo ay hindi. At bigyan niyo kami sana ng pasensya at karunungan kapag ang sagot niyo ay maghintay. Tulungan niyo po kami lumakad ng tama ayon sa inyong utos at turo. Maraming salamat, Lord, dahil alam kong gagabayin niyo kami at hindi kami pabayaan. Lahat po ito, tinataas namin sa maliit pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Yan, sa Psalm 104 verse 33. I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. Sa Tagalog, aawitan ko si Yahweh. Palagi kong aawitan. Siya'y aking pupurihin habang ako'y nabubuhay. Kantayin po natin ang wonderful grace of Jesus for the Lord.
Sama-sama po tayo manalangin para po sa ating kongregasyon at kay Ate Eva Abad po sa Vietnam. Panginoon, pinupuri ka po namin sa walang hanggang pagmamahal mo sa amin. Tunay na ikaw ang nagpapatupad ng iyong mga plano para sa mundo, mga bansa at mga lingkod mo sa iba't ibang lugar. Patuloy mo po silang binabantayan, patuloy mo silang gabayan at samahan sa kanilang mga pagsubok at mga tagumpay para sa iyong kaharian. Patuloy po namin itinataas sa inyo si Ate Eva Abad sa kanyang mission field sa Vietnam. Araw-araw niyong patatagin ang kanyang loob para sa kanyang gawain at ingatan siya at ang kanyang mga kasama sa misyon. Nagpapasalamat po kami sa oras na nakasama niya ang kanyang pamilya. Naway nabigyan siya ng galak at pahinga ng pagkakataon na ito. Salamat din po sa mga taong naabot ni Ate Eva through her ministry at sa mga panalangin na sinasagot niyo sa buhay nila. Kay Ling Ann, na nakapagtapos ng kanyang pag-aaral online ng grade 9, pinupurihan ka po namin sa pagpasok niya sa FPT Vocational Training School at sa probisyon na nagmumula sa inyo. Salamat din po, Panginoon, sa oportunidad na binibigay niyo sa kanya upang makadalo ng Bible course. Naway ma-equip niyo po siya para sa inyong layunin. Nagpapasalamat din po kami sa pagtatapos naman ni Loy sa kanyang vocational school. Pinapalalangin po namin ang inaantay niyang resulta sa kanyang ina-applyan ngayon. Salamat din po, Panginoon, sa inyong pagsagot sa kanilang panalangin para kay Hong sa nakuha niyang trabaho sa US-based company pagtapos ng mahabang paghahanap. Salamat po dahil magagamit niya ito para makatulong sa kanyang mga kapatid. Palakasin niyo po siya at bigyan ng karunungan upang magawa niya ang best niya sa trabaho araw-araw. Ingatan niyo po ang kanilang pamilya at bigyan ng nararapat na pangangailangan. Panginoon, pinupuri po namin kayo sa inyong presensya sa mga kabataan ng kanilang ministeryo at sa mga nakapasa po at natanggap sa mga eskwelahan ng kanilang hinihiling. Kasama na po dito si Jessica na natanggap sa Gifted High dahil sa kanyang kagalingan sa math. Salamat po sa katalinuhan na nagmumula-mula sa inyo at sa kasipagan niyang mag-aral ng patuloy. Panginoon, pasasalamat din po sa inyong pagpapagaling kay Ate Eva sa kabila ng maulan na panahon at iba't ibang mga sakit na umiikot. Salamat po dahil nawala na ang nerve pain na nararamdaman niya sa kanyang mukha. Naway hindi na po ito bumalik at tuloy-tuloy na po ang kanyang mabuting kalagayan. Father, we glorify you for how you minister to your children and to young people. Salamat po sa mga programang naisagawa para sa mga bata tulad ng DBBS at salamat po dahil dumadami ang mga kabataan na nakakakilala kay Kristo sa Vietnam. Naway lumaki sila ng may puso at panindigan na nag-uugat mula sa inyong salita at turo. Panginoon, dinggin mo din po ang aming mga nais itaas para kay Ate Eva at sa kanyang mga gawain at kasama sa Vietnam. Sa nanay po ni Nan, who is undergoing kidney dialysis, pagalingin niyo po siya at palakasin ang kanyang katawan sa kanyang nilalabanan ng sakit. Yakapin niyo rin po si Nan at bigyan ng aliw, lalo na't pumanaw na rin po ang kanyang kuya. Pag-ingatan niyo po ang mga Buen Hoa kids sa kanilang summer Bible camp sa Vung Tau Beach. Bigyan niyo po sila ng proteksyon at kasiyahan sa kanilang pagkilala sa inyo at sa kanilang mga kasama. Ganon din po kinalinaan at mga kabataan na kasama niya sa National Youth Summer Camp. Ipakita niyo po ang pagmamahal at mga katangian niyo sa higit 300 na kabataang dadalo. Naway maging daan ito upang maitalaga nila ang kanilang buhay sa Panginoon at maging bagong henerasyon ng mga youth leaders. Panginoon, ipinapanalangin din po namin ang patuloy na biyaya at direksyon para kay Ming sa kanyang ongoing internship sa kumpanya. Bigyan niyo po siya ng pabor mula sa kanyang mga kaopisina naway matanggap po siya sa trabaho. At ipakita niyo po ang inyong mga plano sa kanya
na patuloy po siyang magtiwala sa inyo saan niyo man siya ilalagay. Panginoon, pag-ingatan niyo po si Ate Eva sa lahat ng kanyang gawain. Bigyan niyo po siya ng gabay at karunungan sa lahat ng mga desisyon at lakas para sa pang-araw-araw na ginagawa sa misyon. Puspusin niyo po siya ng inyong banal na espiritu at pag-asa para sa kanilang misyon sa Vietnam at nang maluwalhati nila kayo sa lahat ng kanilang naaabot na tao. Ganoon din po, Panginoon, sa aming kongregasyon dito sa Lord of Life. Hayaan niyo pong magliyab ang inyong Great Commission sa aming mga puso upang mas mapakalat pa namin ang inyong mabuting balita. Ipakita po ninyo through the discernment of your Holy Spirit kung ano-ano ang pangangailangan ng bawat ministry ng Lord of Life at ano ang mga kailangan namin gawin bilang mga miyembro para mapalago ang inyong iglesia. Gamitin niyo po lahat ng aming manggagawa, ang mga preachers, worship leaders, ushers, teachers, coordinators, singers, musicians, at lahat pa ng naglilingkod sa iglesia upang mapatupad ang inyong layunin para sa aming bayan at mundo. Samahan at protektahan niyo po kami sa lahat ng maaaring humadlang sa misyon na ito. Ang kahirapan at pagsubok ng pang-araw-araw, ang kalamidad o kasakitan na lumalaban sa aming pisikal na mga katawan, ang mga kaaway na umuusig sa mga Kristiyano, di lang sa Pilipinas kundi sa lahat ng mga bansa. Bigyan niyo po ang mga makikinig ng inyong salita ng bukas na puso, nang matalikuran po nila ang kanilang kasalanan at kilalanin ka bilang tagapagligtas. Maging soberanya ka po, Panginoon, at samahan niyo po kami as we fulfill this command of yours. Lahat po ito ay tinataas namin sa mapagmahal at matamis na pangalan ni Jesus sa kataas-taasan. Amen. Nagkabaliktad lang po kanina, dapat napakita ko muna. Missions Month kasi, napakita ko dapat yung video ni missionary natin na si Eva Abad at bago ng congregation. Pero anyway, ito po yung video, papakita po namin. napakahirap lalo sa ibang bansa, di ba? Nakikita natin yung development nung
mga church members doon, yung kasiyahan, yung school. Makikita nyo talaga nag-enjoy at marami nakakilala sa ating Panginoon. So maraming tayong salamat kay Eva Abad. At ngayon po, babasahin ko po ang 1 Peter 1:3. Ayan. Peter says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." May nabasa po ako. In Jesus, we have a blessed hope. Paul describes Christians as looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. How amazing it is that life is not all that we have. It is easy to be so focused on day-to-day living that we forget that our Savior is coming to gather us to Himself. We will never be separated from Him or His holiness. He is our glorious Christ. Let us fix our hope in the love of Christ and the grace to be revealed when He returns. May we today find help, hope, and comfort in Jesus Christ, our living hope. Naniya ako ulit tayong lahat, tumayo, at awitin natin itong kanta na to para sa ating Panginoon. I turn to
para sa mensahe ng salamin na ating Diyos ngayong umaga. Tatawagin po si MJ, Elder MJ. Deacon MJ pala, Chairman. Wala pa. Sa sabbatical muna. Pahinga muna ako. Sige. Sarap magpuri sa Panginoon, di po ba? Napakabuti niya. Maraming salamat, no? Muli sa unang-una sa lahat sa ating Panginoon. Binigyan muli tayo ng pagkakataon na magpagamit sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Kanyang salita ngayong umaga. And mga kapatid, no, sana ngayong araw na to, panalangin ko na talagang i-challenge tayo ng salita niya sa umagang ito. Na hindi manatili sa inyong mga upuan, hindi talagang yan, umalis, humayo. Sana, vision lang din, sabi ko kay Erica, nabivision mo sa church natin. Sana minsan sa isang Sunday, walang tao dito sa church. Dahil nagbabahagi sila ng salita ng Diyos. No? So, hindi lang tayo nakaupo dito para, ayun, ma-relax sa mga nagsasalita, nagpupuri sa Panginoon. Kundi sa pang bagay na ginagawa natin. Ayun, nag-share ng gospel. And yun po, yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Sige, batiin niyo po muna yung mga kapatid natin sa Panginoon, yung katabi, no? Magandang umaga. No? Isa-challenge ka ng Panginoon natin ngayong sa umagang ito. Sige. Ngayong araw po ay ang ikalawang week ng July. At ito po ay buwan na kinikilala natin ang kabutihan ng Diyos sa gawain ng ating mga missionaries. Kanina narinig natin na si Eva Abad, no, na diniscuss yung buhay niya dun sa Vietnam. And sana talaga makita rin natin si Eva Abad doon. No, kung may mga gusto pumunta ng Vietnam dyan, siya yung puntahan nyo, siya yung kamustahin ninyo. Isa yun sa mga goals ninyo pagka nagpunta doon. So, purihin si God sa kung paano ang bawat isa sa atin ay maaring maging parte ng kanyang magandang plano. Hindi man tayo katulad ng mga missionaries na nasa labas, nag-share ng salita ng Diyos. Pero maaari rin tayo maging, or makiisa sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. No? Ang pagbibigay is part din, no, ng pag-share ng gospel. No? At the same time, yung pagbabahagi ng kanyang salita at sa panalangin. And speaking of panalangin, well, kung nandito po kayo last week, narinig natin kay Ken yung ipagpipray natin yung ating mga workers. Binanggit niya doon sa kanyang ikatlong punto na we must pray for boldness in sharing the gospel. And very related po ito sa usapan natin ngayong umaga. Kaya let us open our hearts sa kung ano ang nais ituro ng ating Diyos sa bawat isa sa atin sa buwan na ito. Let us be ready to hear His call and step out in faith together. Manalangin po muna tayo. Heavenly Father, again, we thank you for this day. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na binigay niyo sa amin that we can come to church to know you, to hear you, Lord God. And this morning, let your word shine to us. Let your word be a lamp unto our feet and the light unto our path. Speak to us, Lord God. Lord, ikaw po ang pumagitna sa mga oras na ito. Gawin niyo pong buhay ang salita, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Nang ito ay magamit namin, Lord God, sa lahat ng lugar kung nasaan man kami. Nagsasalita man kami, gumagalaw man kami, kumikilos man kami. Lord, naway, ikaw yung ma-portrait namin. Ikaw yung ma-proclaim namin, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, kung meron po kayong mga Bibles dyan, either nasa cellphone or physical na Bible, let us open our Bibles to John chapter 1, verses 35 to 51. John chapter 1, verse 35 to 51. Tumayo po tayong lahat sa pagbasa ng kanyang salita. Sundan nyo lang po ako, although may nakapaskil dito, pero pwede rin pong sundan sa mga Bibles na meron kayo dyan. Verse 35. The next day, John was there again with two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What are you seeking?" They said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" "Come," he replied, "and you will see." So they went and saw where he was staying, and they spent that day with him.
It was about the 10th hour. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah, that is the Christ." And he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which, when translated, is Peter. Jesus calls Philip and Nathanael. The next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, "Follow me." Then Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." "Nazareth? Can anything good come from there?" Nathanael asked. "Come and see," said Philip. When Jesus saw Nathanael approaching, he said to him, "Here truly is an Israelite in whom there is no deceit." "How do you know me?" Nathanael asked. Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." Then Nathanael declared, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Kings," or the King of Israel, he said. Jesus said, "You believe because I told you I saw you under the fig tree? You will see greater things than that." He then added, "Very truly I tell you, you will see heaven open, and the angels of God ascending and descending on the on the Son of Man." Makakaupo na po tayo. Purihin ang pagbasa sa kanyang salita. Sa talang binasa po natin, kung saan nakikita po natin doon yung ginawa, yung pagdemo ni Jesus sa kung papaano niya hinikayat, sabi ko sa inyo, yung pag-challenge at pagbabago ng puso ng isang tao papalapit sa Kanya. Mula sa paghihintay, ang mga disciples ito ay naghihintay. Paghahanap ng katotohanan, the disciples are searching for the truth. Sa mga questions sa buhay natin o sa buhay nila, and even in our doubts, katulad ng kay Nathanael, and even sa atin. Kakatagpuin tayo ni Jesus. At malalaman natin dito na He is enough sa lahat ng ito. And sa mga unang disciple ni Jesus, everything has changed na makita nila si Jesus. And they find purpose in their lives. Now, they have the reason to live out their lives to proclaim Jesus. And that is sharing their faith. And in this morning, ang topic po natin ngayon ay sharing our faith. And in sharing our faith, we need three things. Ang mahalagang mga bagay na ito. Number one is find a seeker. Number two, point them to Jesus. And number three, invite them to Jesus. And bago natin puntahan yung mga puntong ito, let us examine first yung talatang binasa natin. No? At magsisimula po tayo sa verse 35 to 37. No? Ang sabi doon, nakasaad doon, nakasama ni John the Baptist ang kanyang dalawang alagad. Dito ay nang makita nila si Jesus, binanggit kagad ni John the Baptist, "Masdan ninyo ang kordero ng Diyos," or "Masdan ninyo ang kordero ng Diyos. Look, the Lamb of God." And ano po yung sinasabi ng talata nito nung sinabi ito ni John the Baptist? Mga kapatid, tinutukoy ni John the Baptist si Jesus bilang kordero ng Diyos. At ito ay tumutukoy sa sakripisyo at katuparan ng propesiya sa lumang tipan. Ipanahayag ni John the Baptist si Jesus ang pinakahuli at ganap na sakripisyo na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Bago sa verse na ito, sa unang-una, which is si John the Baptist na experience si Jesus Christ, sabi yun, "Behold the Lamb of God who takes away our sin." No? Siya ang walang kasalanan na naging kapalit natin at namatay para sa atin. No? Hindi sa sakripisyo na ginagawa mo, hindi sa tuwing linggo na ikaw ay nagsisimba, hindi sa pagtulong or paggawa natin ng mabuti. Malinaw kapatid na sinasabi sa atin ng talata na Jesus is the ultimate sacrifice. That Jesus is the perfect sacrifice. And ito yung pinroclaim ni John sa harap ng maraming tao. And at the same time, very specific yung ginawa niya. No? Sa kanyang dalawang disciple. Alam niyo kung bakit ginawa ni John yon? Dahil alam ni John na his disciples was longing for the Messiah to come. Naglolonging yung mga disciples. Kasi wala pa si Jesus na namimit. Although they are believer,
Pero hindi pa nila natatagpuan yung tunay na Messiah. And si John, sabi nila si John ang Messiah, tulad ng mga nabanggit sa mga previous natin. Pero sabi niya, hindi ako ang Messiah. Ako lang ang nagpe-prepare ng daan for the Messiah to come. Kaya sinabi sa talata, nang marinig ito ng dalawang alagad, sinundan nila si Jesus. Kumbaga may unawaan na sila, may understanding na sila. Go, sige, sundan niyo na sila. And pagdating sa verse 38 and 39, nakita ni Jesus ang dalawang alagad ni John the Baptist at tinanong, ano ang hinahanap? What are you seeking? Ang tanong ni Jesus, what are you seeking? Ay ang kauna-unahang salita niya sa Gospel of John. And ito ay very personal. Hindi ito pangkaraniwang tanong lang. When Jesus said, what are you seeking sa bawat isa sa atin? Ito ay paanyaya para suriin natin ang ating mga sarili. Sa bawat isa sa atin, ano ba talaga ang hinahanap natin mula kay Jesus? Gusto lang ba natin siya dahil may kailangan tayo? O dahil nais natin na makasama siya? Nung ganito yung sinabi ni Jesus, ang sabi ng mga disciples sa John, Rabbi or teacher or teach, saan ka naninirahan or saan ka nakatira? Yung question na yon, may desire talaga yung mga disciple na makasama si Jesus. Yung pagnanais na makasama si Jesus nung tinanong na yun. Kasi hindi sila magtatanong kung para wala lang eh. No? Pero kung si Jesus, siguro kung nagtanong yung mga disciples na yun, pwede niyang itsiperahin, pwede niyang hindi niya i-entertain. Pero hindi ganun si Jesus. Sa halip ay binigyan niya sila ng hindi niya sila binigyan ng mahaba. O kaya yung abstract na sagot. No? But sinabi lang ni Jesus, come and see. Halika, tignan mo. And dito natin marinig yung paanyaya ng Panginoon. Isang imbitasyon, isang paanyaya ng ugnayan. Relationship. No? Relationship. So, ibig sabihin, hindi kailangan ng paliwanag. No? Hindi kailangan kailangan kumilos o kung ano man. Ang sinasabi ng talata dito ay, kailangan mo akong maranasan. Hindi sapat na marinig natin ang tungkol sa Kanya, kay Jesus. Kailangan natin siyang makasama at makilala personal. At dito papasok, sabi ko nga, yung relationship na nabubuo between you and Him. And ito ang foundation ng discipleship. Hindi lang kaalaman sa Diyos, kundi ugnayan sa Kanya. And nagsisimula ang discipleship sa personal encounter at nagpapatuloy sa faith with Him. Alam niyo mga kapatid, sa sobrang interest, sa sobrang excitement, yung desire ng mga disciple ni John, no, kay Jesus, they saw where He was staying. And they spent that day with Him. And that's disciples. That is discipleship, mga kapatid. No, nagbibigay ka ng time, no, nag-aalat ka ng time. And dito natin makikita yung, alam mo yon, pagka nagstay ka ng matagal, nagiging memorable yung araw na yun sa iyo. No? Yung ng araw na nakasama mo si Jesus sa buhay mo. Yung tipong si John, yung nagsusulat ng librong ito, no, isinama niya pa yun sa kanyang talata. Sabi doon, it was about the 10th hour. And yung sabi doon, it was about the 10th hour, ito yung time na na-encounter ng mga disciples si Jesus in the very first time. And tanong ko sa inyo, when you encounter Jesus in your lives, naaalala niyo ba yung date na yun? Yung special date na yun? And ito yung tinanggap niyo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Naaalala niyo yun, tama? No? Ako naalala ko, November 30, 2002. Ang asawa ko is February 28 naman siya. And napaka-meaningful, no? Nung pagkakilala natin si Jesus sa ating pananampalataya. And pagdating doon, no, after nun, sa verse 40 to 42, hinanap at dinala ni Andrew ang kanyang kapatid na si Simon kay Jesus. No? Agad-agad. So nung nakilala, spend time with Jesus, gora kagad si Andrew. No? Sabi ko na ni Jesus, ikaw si Simon, sabi ni Jesus.
tatawagin kitang Cephas. Peter, Pedro, bahala na po kayo kung anong gusto niyo tawag sa kanya sa English, no? O Tagalog man. And ang pangalan ng Cephas or Pedro ay nangangahulugang the rock or rock. Hindi pala, iba pala si the rock. Rock! No? Na nagpapahihawatig na may magiging papel ni Pedro bilang leader ng church sa hinaharap. At makikita natin yan sa Matthew chapter 16 verse 18. And dito natin makikita na si Jesus na kung sino si Simon sa kasalukuyan. Kung sino si Simon in the future. And sa pagpapalit ng pangalan ni Simon bilang Pedro, ipinakita ni Jesus na may inihanda siyang layunin para sa kanya. May mga alam ba kayong Bible character na nabago yung mga pangalan niya? Si Abraham before, naging Abraham. No? Si Jacob, naging Israel. No? Si Sarai, naging si Sarah. No? Mga kapatid, ang pagbibigay ng bagong pangalan ay simbolo ng bagong pagkatao at bagong direksyon mula sa Diyos. Tayo mga kapatid, no? Anong pangalan nyo? May sarili-sarili tayong mga pangalan, di po ba? No? Ibinigay ang pangalan na yan sa iyo dahil merong layunin ang Diyos sa iyo. Hindi mo na mababago yung pangalan mo ngayon. Tama? Maliban na lang kung talagang magbabago ka ng pangalan na ginagawa sa ibang bansa na para lang ma-change ang identity natin. Mga kapatid, our identity can be found in Jesus. Kaya tayo nandito, yung identity na meron tayo kay Jesus, yun ang mamumutawi, sa bawat isa sa atin when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. And yung identity na yon, ang magsiseparate sa atin sa makamundo na ginagalawan natin. Sa mundo na tinatawag natin. Huwag tayong magpa-apekto sa mga napapanood natin. Minsan, yung social media, masyado tayong binabago. Parang hindi na ikaw yan. Pero, mga kapatid, makikita natin yung identity natin kay Jesus. Pagiging Kristiyano natin, sa Kanya lang natin matatagpuan na yun. Tinawag tayo ni Jesus hindi lang base sa kung sino tayo ngayon, kundi ayon sa kung sino ang gusto niya na maging tayo. Binabago niya tayo para sa Kanyang layunin. And mga kapatid, pansin niyo ba yung ginagawa ni Andrew? Napansin niyo ba yung ginagawa ni Andrew? He brings people to Jesus. And ito yung picture ng pag-evangelize or evangelism. Nung nakilala ni Andrew si Jesus, natural sa kanya na kailangan niya ibahagi ito sa kanyang kapatid, Hindi niya ito tinago, agad niyang hinanap, pati na lang kanyang kapatid kay Jesus. And ang bawat disipulo ay may responsibilidad na dalhin ang iba kay Jesus, kagaya ng ginawa ni Andrew. Nag-search ako sa about kay Andrew, and hindi lang pala yung kapatid niya yung dinala niya kay Jesus. Si Andrew, alam niyo ba yung feeding of the 5,000? Si Andrew pala yung nagdala dun sa sa bata na nag-alok ng 5 loaves and 2 fish. Siya pala yun. At the same time, yung Greek na naghahanap kay Jesus, actually hindi lang si Andrew yung nandun, si Philip din. So ang ginawa ni Philip and Andrew, they bring the Greek to Jesus. That's how kung paano natin ginagaya, dapat natin gayahin si Andrew sa bagay nito, to bringing people to Jesus. Mga kapatid, we need an Andrew sa ating pamilya. We need an Andrew sa ating kaibigan. We need an Andrew sa ating trabaho. Yung sa relationship mo ngayon. Kung hindi pa siya Kristiyano, dalhin mo siya sa Panginoon. Kung hindi mo siya kayang baguhin, dalhin mo siya sa Panginoon. Just like Andrew and Philip do. Dalhin mo siya dito. Dalhin mo siya dito sa church. At makikilala niya si Jesus. Mga kapatid, we are witnesses of Jesus. Bilang kanyang mga disciples, kailangan natin gawin yun. Let us bring them to Jesus. And sumunod na araw, the next day, Jesus decided to go to Galilee. At personal na tinawag ni Jesus si Philip. Sabi niya, Philip,
Follow me. No? O sundan mo, sumunod ka sa akin. Nung sinabi ni Jesus na sumunod ka sa akin or follow me, ipinapakita dito ng pagtawag ni Jesus din ay personal. No? And makikita natin dito, si Jesus ang lumalapit. Si Jesus ang lumalapit. Siya mismo yung pumipili. Jesus take the first step in calling us to be His disciples. Nung sinabi ni Jesus na follow me, ito ay isang imbitasyon. Ito ay paanyaya sa commitment. And discipleship is about commitment. Yung oras mo, yung buhay mo, yung gawain mo. Well, ako bilang Kristiyano, may nagtatanong sa akin, no? May nagtatanong sa atin na kailan mo po natagpuan si Jesus? Mga kapatid, ang totoo, hindi natin natagpuan si Jesus. Siya ang nakatagpo sa'yo. Mga kapatid, hindi naman si Jesus yung nawawala eh. Tayo yung nawawala. Tayo yung naliligaw. And sa pag-follow natin kay Jesus, no, bawat isa sa atin ay may choice. Bawat sa atin ay may choice. Choice na tanggapin siya, o choice na baliwalain siya. At bilang mga Kristiyano, no, tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga disciple ni Jesus, lagi nating pipiliin ng Diyos. Lagi nating pipiliin si Jesus. And sa mga talatang ito, sabi ni Philip, ang naging response ni Philip nung sinabi ni Jesus, come follow me, no, sa tawag ni Jesus, hindi na siya nagdalawang isip. No? He chose Jesus. No, sumunod siya. To be a disciple of Jesus, you must follow Him. Kaya nga follower, di ba? Follower, to be a follower of Jesus. May pagsunod, may pag-obey. No? Ginagawa mo kung ano yung ginagawa niya, kung ano yung kilos niya, yung paraan niya, yung buhay niya. No? Ganun ang disciple. Kung mapapansin natin sa talata kanina, si Philip ay parehas kung saan nakatira si Andrew, kung saan nakatira si Philip, kung saan ito ay sa Bethsaida. No? Si Joanna ay taga Doña Carmen. Si Aki ay taga Doña Carmen. Si Mary Jo ay taga Doña Carmen. So, pansin yung connection. Ay, Aki ba? Sino ba yun sa'yo? Si Aki. Pansin niyo yung connection ng bawat isa. Parehas na nasa DC. No? In a church, parang gano'n. No? Parang i-relate natin yung bagay nito. No? Kasi yung mga taong ito ay gagamitin ng Panginoon, no? Sa kanilang mga connection. Sa kanilang mga connection. And yung faith na meron sila, pwede nila itong magamit, no? In spreading the Word of God sa ibang tao. And minsan talaga nangyayari yung pinakamalapit. Ay, hindi pala minsan. Ang nangyayari yung pinakamalapit sa iyo. Either kapatid mo, kaibigan mo, o yung mga dinidisciple mo. Agad-agad si Philip, no? Hinanap niya kagad si Nathaniel. Si Nathaniel, siguro kaibigan niya doon. At alam mo kung anong sinabi ni Philip kay Nathaniel? Natagpuan na namin ang isinulat ni Moses sa kautusan at ng mga propeta. Si Jesus na taga Nazareth, anak ni Joseph. Or anak ni Jose. And same with Andrew, di ba? Same with Andrew. Sabi niya sa kanyang kapatid kay Simon, I have found the Messiah. Same with Philip. Nakita na namin o natagpuan na namin ang isinulat ni Moses. Dapat ganun din tayo mga kapatid. Kung hindi pa sila believer, hindi pa sila mananampalataya, i-proclaim natin si Jesus sa buhay natin kung sino siya. No? Pero mga kapatid, may pagkakataon na ang nagiging sagot ng mga kaibigan natin o yung mga malalapit sa atin ay hindi yung in-expect natin na sagot. Alam niyo kung ano naging reaksyon ni Nathaniel? Doubt. Pagdududa. Sabi sa talata, Nazareth? Can anything good come from there? May mabuti bang manggagaling sa Nazareth?
Parang ganito, hindi maaaring manggaling ang isang Mesiyas or isang Mesiyas sa isang simpleng lugar. Parang ganun. Mga kapatid, not everyone will believe kaagad-kaagad sa sinasabi natin about sa faith natin. Doubt or pag-aalinlangan ay normal na isasagot nila. Gayun pa man, invite mo pa rin sila. Invite mo pa rin sila. Si Philip, imbis na makipagtalo, alam mo kung ano lang sinagot ni Philip kay Nathaniel? Halika, tingnan mo. Tapos, halika. Tingnan mo. Hindi siya nakipag-debate. Inimbitahan lang niya si Nathaniel na personal na makilala si Jesus. And from there, makikita natin yung confession ni Nathaniel at yung pangako ng Diyos. No? When Jesus saw Nathaniel approaching, He said to him, "Here truly is an Israelite in whom there is no deceit." Pag sinabi natin no deceit, hindi siya mandaraya. No? Nakita ni Jesus kung gaano ka-honest si Nathaniel. Nakita ni Jesus kung gaano katotoo si Nathaniel. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya na in whom there is no deceit. No? Hindi mandaraya ang taong to. Hindi mandaraya ang taong to. So ngayon, si Nathaniel, mapapaisip. Paano mo ako nakilala? Parang how do you know me? Sabi sa verse 48. Makikita natin na si Nathaniel ay nagulat no, sa sinabi ni Jesus. Tapos ito pa yung sinabi niya. Sabi ni Jesus, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." Nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Well, walang sinabi doon kung ano talaga yung ginagawa ni Nathaniel sa ilalim ng igos or ng fig tree. Pero kung isipin nyo, bakit ka ba nasa ilalim ng puno ng igos? O kaya nasa ilalim pa ng puno ng mangga? No? Tapos nandun ka lang, mahangin. Si Nathaniel, maybe he is praying. Maybe he is meditating. Maybe he is reading. No? And pinapag-aralan niya yung scripture. O kaya naman ay talagang nagpapahinga lang. And ano ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Alam ni Jesus ang lahat ng mga ginagawa ni Nathaniel. Di ba sinabi niya ron, "I saw you while you were still under the fig tree." Bago ka tawagin ng Philip. Mga kapatid, bawat isa sa atin ay merong fig tree. Merong puno ng igos kung saan tayo tumatambay. Hindi ko alam. Pwedeng sa bahay, sa kwarto, pwedeng sa coffee shop, pwede sa church, o kung saan man, o talagang literal na puno, no? Kung saan ang ginagawa mo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos, nagme-meditate, nagpipray, o talagang nagpapahinga lang. Mga kapatid, nalalaman ni Jesus ang ginagawa natin. No? So yung kalungkutan, yung mga katanungan natin, mga problema natin, nalalaman ni Jesus lahat ng yan. And wala tayong maitatago sa Kanya, katulad ng nangyari kay Nathaniel. Wala tayong maitatago sa Kanya. Yung mga secrets natin, wala. Jesus knows us deeply. Bago tayo magsalita, bago tayo kumilos. No? Nakikita niya tayo. Nakikita niya tayo. Kaya yung oras na yon, no? Yung doubt, no? Nakita at na-feel ni Nathaniel, ay yung doubt na na-feel ni Nathaniel, napalitan iyon ng pananampalataya. He is amazed kay Jesus para mag-lead sa kanya sa kanyang pananampalataya. Alam niyo kung ano yung confession ni Nathaniel? Sa verse 49. Sabi doon, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Mga kapatid, yung confession ni Nathaniel ay isang mahalagang bahagi ng kwento. Mula sa pag-aalinlangan, kinalala niya si Jesus bilang anak ng Diyos at hari ng Israel. And dito natin makikita yung progressive revelation ng identity ni Jesus. No? From John the Baptist, Philip, John the Baptist, Andrew, Simon, Philip, and then Nathaniel. Ito yung mga identity ni Jesus, no? Unang-una, sa verse 35, bilang kordero ng Diyos. Sa verse 38, Rabbi, teacher. Verse 41, Messias or Messiah. No?
Pagdating sa 49, siya ang anak ng Diyos, hari ng Israel. At yung verse 51, anak ng tao. And makikita natin dito yung declaration ng faith, no, ni Nathaniel, no, at pag-recognize kung sino talaga si Jesus, no. Kay Andrew ganun din. Minsan sa atin, no, bago tayo maniwala, kailangan natin ng proof. Kasi sa atin, to see is to believe, no. Pero sinasabi sa atin ng Bible, hindi mo kailangan makita, hindi mo kailangan maramdaman, no. Kailangan mo lang ay maniwala. Have faith, mga kapatid. No? Sabi ni Jesus sa verse 50, you will see greater things than that. No? Pag ginawa natin iyon, we will see things na hindi natin maintindihan. Through our faith, our eyes will be open to see more wonders na meron kay Jesus, katulad ng nangyari kay Nathaniel. And sa huling talata, unang sinabi doon, makikita ninyo ang bukas na langit at ang mga anghel ng Diyos na umakyat baba sa anak ng tao. And tumutukoy ito na siya, or si Jesus, ang pangitain ni Jacob sa Genesis 28 verse 12, no? Na nagpapakita na siya ang tulay sa pagitan ng langit at lupa. Ang ganap na kapahayagan ng Diyos. Sa verse na to, makikita natin, si Jesus lamang ang tanging daan patungo sa Diyos. Siya ang ating connection sa langit. At sa pamamagitan niya, may access tayo sa Ama. Katulad ng sinasabi sa John 14:6, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mga kapatid, sa oras na to, sa pagbabahagi ng ating pananampalataya, matututunan natin mula sa John chapter 1 verse 35 to 51 ang tatlong bagay na ito. God, si Jesus ay china-challenge tayo sa bawat isa sa oras na ito. No? Number 1 is find a seeker. Sa kwento natin, makikita natin na si John the Baptist ay may mga alagad. At nang makita ni Jesus, no, itunuro niya ito sa kanila. Si John, ang prospect niya ay yung mga disciples. Si Andrew, nakita niya yung kapatid niyang si Simon. Si Philip, nakita niya si Nathaniel. May mga prospect sila, mga kapatid. At ibig sabihin, bawat isa sa kanila ay may taong prospect na bulok na yun. Para makilala si Jesus. And paano ito nare-relate sa panahon natin ngayon o sa atin ngayon? Dapat magkaroon tayo ng sariling prospect. And sila yung mga seeker natin. And yung seeker na sinasabi ito ay yung mga tao na God is already working on. Kilala nila si Jesus. No, may knowledge na sila about kay Jesus, pero hindi pa sila fully naniniwala sa Kanya. Sabi sa Luke 19 verse 10, For the Son of Man came to seek and to save the lost. Si Jesus ang naghahanap, mga kapatid. At siya ang nagliligtas. No? Sabi nga sa awit kanina, Jesus Christ is my living hope. Jesus Christ is my living hope. No? Bawat isa sa atin, no, ay may kanya-kanyang seeker. Meron tayong mga seeker. No? Sino-sino nga ba ang mga yun? Family, ulit, kaibigan, katrabaho, kaklase, o kapitbahay. And baka sa oras na to, may taong ipinapaalala sa iyo si Lord. No? Parang iniisip mo, sino sa buhay ko ang kailangan makakilala kay Jesus? Kung meron kayong gustong dalhin sa Kanya at wala kayong magawa, all you have to do, no, is to bring them to Jesus. Ipag-pray mo yung taong yon. No? Dahil yung seeker na yon, maaaring naghahanap siya ng sagot, pero sa maling lugar. O kaya nagdududa siya, katulad ni Nathaniel. Pero kung ano man yung estado ng meron siya, ay gagamitin ka ni Lord para siya ay makilala sa Panginoon. At ito yung pagkakataon na pwede nating i-share si Jesus sa kanila. Sabi nga, mahalaga yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Romans 10:15, dahil faith comes by hearing and hearing through the word of Jesus. Ginagamit ng Diyos ang gospel to open the blind eyes and soften our hearts.
or soften their hearts. Let us remember sa Mark 16 verse 15, preach the gospel to all creation. No one seeks God on their own, but God seeks them through people like you, bawat isa sa atin. So we need a seeker. Find a seeker. Mga kapatid, find a seeker. Pangalawa, point them to Jesus. Kapag nakilala mo na ang taong dapat mong i-reach out or sharean ng gospel, ituon natin sila na lumapit kay Jesus. Hindi lang sa simbahan, hindi lang sa fellowship, kundi maging specific tayo kay Jesus mismo. No? Show them kung sino si Jesus sa buhay natin. Binanggit ko na kanina. Si Juan the Baptist, masdan ninyo ang kordero ng Diyos. Si Andrew, natagpuan ko ng Messiah. Si Felipe, natagpuan na namin ang sulat ni Moises at ng mga propeta. Lahat ito, lahat sila ay itinuturo si Jesus. Hindi ang sarili nila. No? Hindi ang religion, kundi ang Panginoon. Kapag tayo po ay mayroong personal na relationship sa Kanya, natural natin ibabahagi si Jesus sa iba. Kaya tayo rin, no? Nagbabahagi dahil kay Jesus. Nagbabahagi tayo dahil si Jesus ang sentro ng lahat ng ito. Hindi ang ating sarili. Hindi tayo nagbabahagi, hindi para maangat ang ating sarili. Nagbabahagi tayo para maangat natin si Jesus. Si Jesus ang bida rito. No? Si Jesus ang bida rito. Sabi nga ni Pastor Sam, very fresh pa sa akin. Sabi ni Pastor Sam, sa paglilingkod bilang Kristiyano, si Jesus ang bida. At hindi sino man ang lingkod. Kaya tinuturo sa atin, kaya ituro natin sila kay Jesus. Huwag ang ating sarili, ang ating personal na buhay. So let us, point them to Jesus. Point 3, invite them to Jesus. Ito ang huling hakbang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Bakit mahalaga na sabihin natin yung halika? Halika at tignan mo, or come and see. Dahil si Jesus lang ang daan. Dahil si Jesus lang ang katotohanan. Dahil si Jesus lang ang buhay. Walang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Matapos hanapin at ituro, merong sa pangatlong hakbang na ito, imbitahan natin si Jesus. Imbitahan natin sila kay Jesus. Sa mga example na binigay natin kanina, wala na ako. Si Andrew, dinala ni Andrew si Simon kay Jesus. Si Felipe, hinakayat niya si Nathaniel. And si Jesus mismo, nilapitan niya si Philip. Hindi sila pinilit. Ginawa lang nila ay inanyayahan sila. At higit pa roon, si Jesus ang nagbabago ng buhay. Katulad ni Simon, nang dinala siya ni Andrew kay Jesus, pinalitan ang pangalan niya mula Simon hanggang Pedro. So ibig sabihin, binigyan ni Jesus ang bagong pagkatao, bagong layunin. And si Jesus ang nagbabago sa mga makasalanan. Yun po ang ating tungkulin. Imbitahan sila. Kaya mga kapatid, hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa puso ng mga nais natin ilapit sa Panginoon. Katulad ni Nathaniel, na nabago ang puso niya nang makaharap si Jesus. Mula sa pagdududa, napasigaw siya na, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Maaring ganon ang maging reaksyon ng mga taong ilalapit natin sa ating Panginoon. And sa aking pagtatapos, mga kapatid, sino ang isang tao na inilalagay ni Lord sa puso mo? Isang taong matagal mo nang ipinag-pray. Simulan mo sa Kanya. Una, kilalanin mo siya. Find a seeker. Pangalawa, ituro mo siya kay Jesus. Point them to Jesus. Pangatlo, anyayahan mo siyang makilala ang Panginoon. Invite them to Jesus. Ang Diyos ay hindi lang tumatawag sa iyo para magligtas. Tinawag ka rin niya para magdala ng ibang tao sa Kanya.
Isipin natin, kung bawat isa sa atin ay magagawa ito, mas maraming kaluluwa ang makakarinig ng kanyang ebanghelyo. Tandaan natin, evangelism is often personal and relational. No? And madalas ito one-on-one. No? Isang tao, isang kaluluwa, isang buhay. No? And ikaw na yon, no? Bawat isa, ikaw na yon. No? Yung gagamitin ng Diyos para i-reach out sila, para i-reach out siya. Ang kailangan lang natin mga kapatid, no? Sa puso, yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus, no? Handang sumunod, no? At talagang ibahagi siya sa iyo. Gamitin nawa tayo ng Diyos simula ngayon. Maging tulad tayo ni Andrew sa ni Philip. Bring them to Jesus. Let us keep in mind, the message of the cross was never meant to stop with us, but to continue through us. Ito po ang kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil personal ka, lagi na sa month na ito, sa akin, Panginoon, ay talagang nangungusap ka. Dalangin ko, Panginoon, na yung salita na narinig ng congregation ay talagang mamutawi rin sa kanilang mga puso. Magkaroon ng desire, ma-challenge, Panginoon, in proclaiming your name, in sharing your name, Panginoon, sa ibang tao. This is the day that the Lord has made. And yung bagay na yon, yung araw na yon, Panginoon, ang nagagala kami na nagawin yung nais mo, Panginoon, para sa amin. Mahirap, pero may reward, Panginoon, na sa puso ng bawat isa sa amin dahil ginagawa namin ang nais mo. Lord God, equip us, Lord, no, through the Holy Spirit. No, purutin mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan na magawa namin ang bagay na ito. Huwag mong hayaan yung takot na manguna. Huwag mong hayaan yung feelings namin ng mauna. But hayaan mong ikaw ang sumaklob na sa fear na yon. Lord, send us. Send us, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat sa mensahe ni MJ, na kapatid ni MJ. Binanggit ko sa mensahe na si Nathan at Philip ay naging seeker ni Kristo. Hinanap nila si Kristo at naging alagad na sila ni Kristo. Sila naman ay nagdala ng mga tao kay Jesus. Nakatuon ang buhay nila kay Jesus lamang. Their focus was only on Jesus and in bringing people to Him. Sa pagawin po natin ng response song, anyayang ko lahat tumayo, kung bakit at paano dapat kay Kristo ang ating focus at bakit dapat laging pipiliin si Kristo. Awitin po natin.
Ito na po si Joanna. Magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy po natin na pinapaalala na tayo ay mayroong prayer meeting na ginagawa every third Wednesday of the month via Zoom at 7 o'clock p.m. Pagdating naman po ng fourth Saturday of the month ay 7 to 10 a.m. po ang ating prayer meeting on-site po. Day of prayer po ito, dito po yung ginaganap sa Doña Carmen at pagkatapos po ay meron po tayong breakfast fellowship. Sa darating po na linggo na entertain pa rin tayo magsisimula sa ating panambahan at patuloy po natin sineselebrate ang ating Missions Month kung saan next week po si Ate Bel Verania naman po ang ating featured missionary. At ang ating worship leader po ay si Riel Castro at ang ating feature ay si Tito Joey Tolentino sa Acts 1:8, God's Spirit is essential in expanding witnesses to Christ. Pagkatapos po, sa July 20 from 1 to 3 p.m., inaanyayahan po namin ang lahat ng disciple makers, pati po mga small group leaders na sumali sa ating community of disciple makers na meet-up po. At ang topic po natin sa araw na yun ay how to use God's Word to transform the lives of your disciples. So lahat po ng disciple makers ay imbitado po dito sa gawain. Meron po tayong celebrate ng kanilang anniversary this week. This July 14 po ay magka-anniversary na po si Tito Joey and Tita Tito Solentino. At sa July 16 naman, tama ba, ay ang anniversary din sa kani Mary Jo. Happy anniversary. Parang wala naman akong katalang mag-birthday this week. Ayan, so pwede po natin silang batiin mamaya. Para po sa ating mga first-timers, natutuwa po akong kasama natin ngayon si Catherine. Tama ba? Catherine po, ayan po si Catherine, batiin po natin siya. At siya ay taga-Word of Hope, tama ba? Pero nandito po siya ngayong Sunday na to, kasama po natin. At sana makasama ka pa namin sa darating pang mga dito. Meron pa po bang first-timer pa? Kung wala naman po. Magbatian po tayo mamaya bago po tayo maghiwa-hiwalay. Ang isang tagasunod ni Jesus ay isang multitasker. Multitasker. Sa isang tao, maaaring ikaw ay si Juan Bautista na maaaring nagbabahagi ng salita ng Diyos for the first time na dun sa mga taong first time silang makakarinig. Maaari kang si Andrew na sa kasama mo na nakarinig na dati sa salita ng Diyos ay hihikayatin mo pa siya na mas makilala ang Diyos. Hindi lang isang role ang hinihingi ng Diyos sa atin sa pagbabahagi ng kanyang salita. Ang hinihingi niya sa atin ay multiple roles na pwedeng sa iba't ibang tao ay ginagawa natin ang iba't ibang roles na yon. Mahalaga yung lahat ng roles na yon. Sa atin, yung pinaka natatakot tayo ay yung magbahagi doon sa first time siguro na makikinig. Pero mahalaga yon. Pero sa atin, nagdadamot tayo sa oras natin para naman doon sa gawain ng pag-aakay ng kapatid upang lumakad kasabay ang Panginoong Jesucristo. Pero lahat tayo ay expected ng Panginoong Jesus na maging multitaskers. Hindi isa-isa, kundi sabay-sabay. Babasahin ko ang unang bahagi ng ilang verses sa Jude. Ang isang nakakatakot na gawain natin ay magbahagi sa hindi pa talaga nakakakilala kay Kristo for so many things. Pero to ang sabi sa verse 21. Sa mga mananampalataya naka-address, ang sabi, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo
na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. 22, sabi niya, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Si Nathaniel ay isa sa mga nag-aalinlangan. Verse 23, agawin ninyo ang mga hahatulan sa apoy ng paghuhukom. Pero may warning, no? Ang sabi dito, ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong pag-iingat, kasuklaman ninyo kahit ang mga damit nilang nadumihan dahil sa kahalayan. Mahalaga na ang buhay natin ay tapat sa Diyos para sa bago man na nakarinig, sa kasama natin na naglalakad at pinapalakas, nakikita nila na tayo ay binabago ng Panginoong Jesucristo. Tumayo po tayo. Sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una hanggang ngayon at magpakailanman. Tama. Manatili po tayo nakatayo para po sa panguling araw. Sabi sa Matthew 9:38, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Itanangin ninyo sa may-ari ng aanihin ng magpadala ng mga mag-aani. So, huwag po tayo matakot magbahagi ng salita ng Diyos. Ano po natin yan? Kasama po sa ating pagiging mga Kristiyano at tinanggap natin si Kristo, dapat utos po ng ating Panginoon to. Para sa uling awit, kantahin po natin ang Go Forth, Go Forth. In the right hand.